New Year's resolution. Sabi ko, ayoko na nga sana magsulat nito, pero nung napag-isip-isip ko, palagay ko kailangan din. So my goal today is simple. Simple lang. To reflect on how we used the past year, 2025, and to consider how we should live the coming year. So yun lang naman, simple lang ang prospects. So we'll be talking about that. So wala nang paano-ano, patumpik-tumpik. We will just have to say it. Now, looking back. So we are going to look back. Examine lang natin yung year 2025. And I have a very, very big question na sana tumama sa mga puso ninyo. And gusto ko tumama dahil kasi dapat tatlo lang naman to eh. Don't worry, tatlo lang to. So, maikli lang. And the question is, has your relationship with God and Christ improved in 2025? Has it improved? Kasi sabi sa James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Has your relationship improved with God and with Jesus Christ? Alam po ninyo, merong isang nakakatakot na verse. Ayoko na sana sabihin to. Kasi it has something to do with relationship. Kasi minsan si Christ, merong sinabi dun sa Matthew, it's in Matthew 7:21 and 22. Look at this. It talks about relationship. Kanya lang hindi natin na masyado naiintindihan. Let me read. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And did your name drive out demons? And in your name perform many miracles? Next verse, please. 23. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Grabe. Grabe. Tignan niyo maigi dito ha. Itong mga taong binanggit ni Jesus Christ ay hindi lang basta mga tao. Ang sabi, did we not prophesy in your name? They prophesy in His name. Did we not cast out demons in your name? Sa grabe, sila talaga nagpe-perform ng casting out of demons. And sinabi na, did we not perform miracles in your name? Para sabihin ni Kristong, I never knew you, that's sad. The word knew, yung word na knew, K-N-E-W, merong ibig sabihin yon. Ang ibig sabihin ng knew, magmula pa sa Old Testament, ang ibig sabihin is an intimate relationship with Him. It's an intimate relationship. The word knew, when Adam knew Eve, that's a very intimate word. Ang ibig sabihin nun is not just knowing about the person, but it's having an intimate relationship with that person. Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo is this, we never had any relationship. We never had a close relationship. So the question is, has your relationship with God and Christ improved? Could you say that God or Jesus Christ, pag kayo nasa harapan niya, will say, I knew you. Dalawa lang naman ang ibig sabihin ng relationship eh. Are you listening to God through His Word? Are you talking to God through prayer? So yun ang communication forte na dapat maintindihan natin sa relationship. Eh tamad na tamad pa naman tayo magbasa ng Biblia. Pagkatapos tayo nananalangin lang pagkakain, pagtutulog. The second question is this. It's a little bit less, pero kailangan take up it din. Has our relationship with the brethren improved? O hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang pangalan ng katabi mo? Grabe oh.
Yeah. Do you have that interest actually to have a closer relationship with the brethren? You should have. Sabi sa 1 Thessalonians 4:9 to 10 kasi, now about your love for one another, we do not need to write to you. Sabi ni Paul, yung pag-ibig nyo sa isa't isa, hindi ko dapat namin isulat sa inyo. For you yourself have been taught by God to love each other. Tinuruan na kayo eh. Ngayon ang tanong, nag-improve ba yung pag-ibig mo sa kapatid mo? O wala ka pa rin pakialam? Hindi mo alam kung ano pangalan yan. Hindi mo alam kung saan nakatira yan. Hindi mo alam kung anong ginagawa yan. Hindi mo alam kung ano trabaho niyan. Wala kang pakialam. And here's the third. Has our relationship with the world improved? Because you are the salt of the earth. You are the light of the world. As Christians, we have a responsibility to influence the world, to demonstrate a better way, and to share the gospel of Christ. So, nag-improve ba yung relationship sa world? O wala ka? Wala na nga akong pakialam sa kapatid ko. Papakialam ako ba yung sanlibutan? No more. No less. But those are the three things na siguro kung merong gustong Diyos na resolution para sa iyo is that. Alright? Alright, so let's have a good resolution this time. Alright? Here's the resolution for the coming year. Number 1. Alam sa Tagalog ng resolution? Ano ba sa Tagalogin natin resolution? Resolution tayo ng resolution. Ano ba ibig sabihin? Alam mo sa Tagalog ang resolution? Resolution. Alam, sabi ko, panukala. Akala ko panukala, pero hindi pala panukala. Anong tinignan ko? Pagpapasya. So ito dapat pagpasyahan. Pagpapasyahan natin ngayon sa bagong taon. Alright? So pagka napakinggan mo, hindi mo lang ito papanukalain. No? Hindi panukala, pagpapasya. That's resolution. Alright? Okay. Let us resolve to draw nearer to God and to Christ. That's the number one resolution. Let's draw closer. So dalawa lang naman po pinag-uusapan dito eh. First, for true daily Bible reading sa banal na salita. Pagbabasa ng banal na kasulatan every day. Bakit ba hindi natin magawa yan? Samantalang napakadami. For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing of the soul and spirit, joints and marrow. It judges the thought and attitudes of the heart. Hebrews 4:11. That's how powerful the Word is. Pero wala kang pakialam. In Psalms 1:2, ang ganda ng salita dito. Sabi ni David, but his delight is in the law of the Lord. I love that word delight. His delight is in the law of the Lord. Ang kanya kasayahan ay nasa salita ng Panginoon. Na-feel mo na ba yon? And in his law doth he meditate day and night. So kanya pala pinagbubulay-bulayan niya sapagkat ang delight ng kanyang puso, ang kasayahan ng kanyang puso ay nasa kanyang salita. So dapat ganun tayo. If you really want to draw closer and to establish a closer relationship with God and Jesus Christ, so ang unang-unang dapat mo yung delight mo sa kanyang salita. Alam ba niyo, minsan isang araw naghahalugan, mayroon akong hinahanap na litrato sa bahay. Sa kahalughog ko, meron akong nakitang isang maliit na kahon. Maliit lang na kahon. Nung tiningnan ko, yung pala yung mga love letters ko, tinago ni Gina. Nakatago yung mga love letters. Pero hindi yung mga sinulat kong na-amaze ako. Hindi doon eh. Kasi meron akong isang maliit na envelope na kulay pink. Ito po nabasa ko nung 28 anyos ako. Si Gina 18 anyos. So, nandun po ako sa Bataan, nangungulila. Kasi wala namang cellphone nung araw. Wala namang text nung araw. So, yung
makatanggap ka ng isang sulat na, na galing sa nililigawan mo, di ba masarap yun? Alam mo nun yung sulat na yun, nung nabasa ko sa Bataan, natutulog ako, nandun lang sa tabi ko yun, araw-araw binabasa ko. And nung apat na, matatanda na yung mga anak namin, I think mga 2 weeks ago, tiningin ako, nabasa ko ulit. Ba't ganun, ano? Meron pa rin. Iba pa rin ang pakiramdam ko, iba pa rin. Binasa ko hindi lang isang beses. Siguro, binalik-balikan ko at parang yung puso ko, galak na galak. Kasi siguro mahal ko yung nagsulat. Many years ago, ang Panginoon pong Diyos ay gumawa rin ng isang love letter. It is a love letter. Sinulat sa inyo. Pero yung iba sa inyo hindi binabasa. So dapat merong lukso sa ano. Bakit? Kasi yung naggawa ng sulat, kilala mo. That's the reason. Kilala ko yung naggawa ng sulat at mahal ko yung nagpadala. Na pagka binuklat mo ang banal na kasulatan, you should know that. Dapat basahin mo. Why? Because hindi mo lang kilala kung sino nagpadala. Dapat mahal mo. At kung wala kang pag-ibig, there's no drawing to a closer relationship. There's none. So no wonder. Nga siguro hindi nagkaroon ng magandang relationship nung nakaraang taon is because hindi mo binasa ang love letter ng isang someone is being the most important being in the whole universe. Na nagmalasakit na sumulat sa iyo ng isang sulat na nagsasabing gayon na lamang ang pagmamahal niya sa bawat isa sa inyo. And ikaw ba'y talaga nakikipag-usap sa kanya? Siya'y nakikipag-usap sa iyo pero hindi mo pinapakinggan. Itong New Year ngayon, i-resolve mo yan. Basahin mo ang love letter na yan. Malaman mo kung sino. Mag-improve ang pag-ibig mo sa Kanya. The second is makipag-usap sa Kanya. Hindi lang pagkakain, hindi lang pagtutulog. Grabe. Gusto niya talaga marinig ang boses mo. Bakit ganun ang ilang beses natin tinalakay ang panalangin? Hindi lang natin alam kung gaano kahalaga ang pananalangin sa Diyos. Doon nakikita ang puso mo, doon niya nakaramdaman ang pag-ibig mo, ang kaisipan mo, ang buong pagkatao mo, pagka pinahayag mo sa Kanya. Oh, He wants to listen. Parang mga magulang din niya na palaging gustong makita, ba? Yung kanyang mga anak, pag binigyan Tay, salamat po. Minsan nalilimutan natin yung mga maliliit na bagay na yun. May nabasa ako sa internet. Nakita ko, napakaganda ng word na to. Sabi sa Hebrews 4:16 kasi, let us therefore come boldly to the throne of grace. Let us go boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. That's Hebrews 4:16. And based on that words, look at this. Ang sabi dito kinumpare niya yung prayer sa mga bagay na nakikita natin sa sanlibutan. Ang sabi dito, prayer is like a light switch. Yung switch. The power was always there, but it activates when you switch it on. Kanya minsan, the power is already there. Ang switch lang nun is prayer. Do you understand? You have the power available. Ang problema lang natin, tamad tayo. Ang lapit-lapit lang ng switch prayer lang Click! The power is there. The prayer is a radio transmission. We tune in to the frequency of heaven and the response is sent back. So parang, di ba sa radyo nung araw, hindi ko alam kung nakikinig pa yung radyo may frequency yun May mga hertz yun So bakit nilalagay mo yun? Pag nilagay mo sa tamang frequency, yung gusto mong pakinggan,
dadaan doon. So ang prayer po, parang transmission radio. So, tune in mo yung saan ba hurts sa heaven, and then makikita mo yung response ng Diyos right away. Prayer is a thermostat. It's not just measuring the climate of life, but you set it. Ang ganda nito, alam mo yung thermostat? Yung thermostat, kung wala kayong thermostat, dun sa ibang bansa, meron mga thermostat, hindi lang yun nagme-measure ng temperature, kundi sineset niya. So yun daw po ang prayer. If you want na ma-establish at ma-set ang climate ng life mo, then switch it on through prayer. Prayer is a seed planted in soil, hidden for a time, but destined to grow and break through. Hindi mo lang nakikita ngayon. Pero sooner or later, kikita mong tutubo sa buhay mo yun. Magpapatibay ng pananampalataya mo yun. And never will you be afraid. And never will you ever doubt God. Because sooner or later, it will grow and break through. That's prayer. So, pwede ba? Hirap sa atin dito eh. You know what? Ang problema sa atin, mga memories eh. Mamaya-maya lang, hindi na alam kung anong napakinggan eh. Resolve to draw nearer to God in Christ. Read and meditate His Word. Meron naman na kayo mga cellphone. Sige, gamitin nyo na yung cellphone. And truly, mindfully and heartfully, talk to God. Second is resolve. The second resolution, resolve to become closer to the brethren. Oh. Meron akong nabasa sa Biblia. Look at this, ha? Look at this. Akala ko pwede lang sabihin to, pero nakita ko sa banal na kasulatan sa 3 John 14. Could you flash this? 3 John 14. Bakit ganito salita ni ano lang this? 3 John 1:14. Read this, look at this. Napaka-cute ng ano na to. Ay, wala. 3 John. Ay, yeah. I hope to see you soon and we will talk face to face. Peace to you. The friends here send their greetings. Greet the friends there by name. Grabe, ano? Tayo, hoy sis, halika nga dito. Hindi alam pangalan eh. Hoy bro, halika dito. Dapat pala yun, pagka ikaw gigreet o kaya tatawag, dapat, alam nyo pag sinabing, kinausap mo, oy bro, kailan na? No, ang magandang salita is what? Brother Roger. Or dagdagan mo ng pangalan. So greet one another by name. So dapat daw by name. So kilalanin mo talaga. If you want to have a closer relationship, dapat alam mo pangalan. Dahil sa mga ibang organization, familiar tayo doon. Ayaw, nung araw ako'y busit sa mga teachers ko nung araw ako, nung nag-aaral ako ng high school. Miguel, halika rito. Kasi tinatawag ka sa apelyido. Parang hindi magandang tawag sa apelyido. Walang closeness dun ano. Wag sabihin, Brother Miguel. Wag niyo tawagin Brother Miguel. Parang napaka-formal at walang man lang kapita-pitagan sa relasyon yung dalawa. It's nice to be known. Di ba? Tawagin ka na, Brother Jimmy. O kaya kung yung iba sa inyo, mas bata sa kanya, Kuya Jimmy. O kaya, Sister May. O kaya, Hoy sis. Hoy. Grabing closeness yun, no? Gusto ko lang malaman. Ilan dito ang, totoo lang, hindi alam ang mga pangalan ng ibang mga kapatid. Taas nga kamay just for honesty. Marami talaga Samantalang greet one another, greet the friends there by name. So it should be by name. Di mas lalo maganda kamusta ka naman? Kamusta mo? Alam mo, hinalungkat ko sa banal na kasulatan nito, nakakita ako ng 14 ways we are to relate to one another. 14 ways. Mabilis lang to ha. Kasi kinuha ko lang sa
yung word na one another. And ito ang ways to relate one another. Mabilis, bibilangin ko at masyadong hahaba pagka inisa-isa. Number 1, love one another, John 13:34. Number 2, welcome one another. Show hospitality to one another, 1 Peter 4:9. Bear one another burdens, Galatians 6:2. Be at peace with one another, Mark 9:50. Serve one another, Galatians 5:13. Be kind to one another, Ephesians 4:32. Forgive one another. Napakaganda. Forgive one another. Ephesians 4:32. Be humble before one another, 1 Peter 5:5. Teach one another, Colossians 3:16. Pray for one another. James 5:16. Confess our sins to one another. Hindi ko pa yata nagawa yun. Pero sabi ng banal na kasulatan, it's how you relationship are. Confess your sins to one another. Do good to one another, 1 Thessalonians 5:15. And encourage one another, 1 Thessalonians 5:11. So this is how you should be related. Mabilis lang, pero I tell you, nag-research ako. Alam niyo yung the most capable soldiers sa balat ng lupa are, and talagang sikat yon. Ang tawag nila sa kanila is the Navy SEALs. Navy SEALs. Alam po niyo, hindi madaling pumasok sa Navy SEALs. Maraming pumasok doon ng mga MMA expert. MMA, alam niyo yung MMA, no? Alam niyo yung MMA? Nakikipag-wrestling sa ring. Bagsak sila. Maraming sumali doon ng mga gold medalist ng mga Olympics. Talagang mga magagaling at maliliksi, mabibilis. Maraming sumali doon na napakatatalino at matataas ang mga grades. Maraming sumali doon na talagang matitipuno ang mga katawan. Pero karamihan sa kanila bumabagsak. Based dun sa statistic, ito lang ang pumapasa. Alright? Ito lang ang pumapasa sa Navy SEALs. In case na gusto nyo sumama. Ang pumapasa daw sa Navy SEALs, hindi yung malalakas, hindi yung mabibilis, hindi marurunong, hindi yung talagang matitipon ang katawan. Kundi yung mga tao sa kabila ng hirap ng kanilang training, sa kabila ng hirap ng pakikibaka at para makuha, ang tinitingnan nila ay yung merong puso na handang tumulong pag nakakita siya ng kasama niyang nahihirapan. Grabe! Yun ang tinitingnan nila. Yung handang itaya yung buhay nila. Yun ang nakikita nila pagka nahihirapan. Kasi sa gera, doon ang mga SEAL hindi aalis hanggat hindi talaga nakikita yung kanilang mga kasama na safe. They are to take care of each other. They are to give their life to each other. They are to defend each other. Ganon sana. Ganon sana tayo. Dapat protektahan mo ang kapatid mo. Dapat ililigtas mo sa kapahamakan ang kapatid mo. Dapat yung karangalan ng kapatid mo, karangalan mo rin. Hindi mo sisirain. Hindi mo i-chismis. Hindi mo ibabagsak. Hindi mo lalaitin. Hindi. That's how it is. And here's the third resolution. Resolve to get to know non-Christian better. As we have opportunity, let us do good to all. So, ito po sa 2026, start na natin to. Invite one neighbor or co-workers in your home each month. Ha? Bradley ka naman sa bahay. Mag-invite naman kayo. Try. O kaya invite mo Sunday, kung kaya mo, kasi mahirap yun eh. Wala pa silang masyadong connection sa iyo dahil hindi mo pa siya kilala. And it's so difficult to invite them to church. Pero pinakamaganda, kakilala mo na rin lang, invite mo sa bahay. Bro,
Somehow, medyo may sisingit ka ron eh. Second, or visit them where they live. Visit them. So dapat siguro panahon na para ma-establish natin to eh. Dahil kasi alam mo, pinakamahalagang bagay sa lahat si Kristo eh. Nakilala mo si Kristo. Bakit naman hindi magiging pinakamahalagang gawain yung ipakilala siya? Simple kindness and hospitality can open doors for the gospel. Simple. Simple lang. Nakwento ko nga sa inyo isang tagapangaral, di ba? Pagka siya, minsan lalo na ngayon malamig. Pag lumalabas daw siya, may dala siya. Ano dala niya? Isang toothpaste at saka maliit na, isang toothbrush at saka maliit na toothpaste. Isang pares na medyas at saka isang maliit na Bible. At pag lumabas siya, nakakita siya ng isang tao nakaupo doon sa bangketa, lalapitan niya. And sabi niya, Brad, gusto mo ba ng toothbrush? Bago ha? Hindi. Gusto mo ng toothbrush? Ay, oo po. Sino ba nung tatanggi pagka, hindi ko naman sinasabi, magdala kayo ng toothbrush. It's fine kung ano man gusto mong dalhin. Pero importante ito. Pag nilabas niya yung kanyang medyas, Brad, gusto mo ng medyas, lalo malamig, syempre. And then pagkatapos meron siya maliit na Bible and binuksan niya yung Bible, sinabi niya, Brad, alam mo ba na mahal ka ng Diyos? Ang sagot daw sa kanya is ganito, Opo, alam ko. Kasi po dumating kayo sa akin. Grabe. Ang sarap naman. Yung sagot na yun. So simple lang, wala na pa naman siya sinasabi. Simple kindness, simple lang, simpleng kindness, just simple kindness. Hindi naman kailangan malaki. Basta yung pagpunta lang sa Kanya at maintindihan niya na may nagmamahal sa Kanyang Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. So this resolution may seem simple, but when practiced faithfully, they will deepen our work with God. Yes. They will strengthen our relationship with one another, and they will open doors to reach the lost. Create a clearer conscience when we face another new year. Ito na. 2026 na. Alam po ninyo, buhay natin madali lang. Sabi nga, life is a vapor. Alam niyo may vapor, singaw. O parang fog. Napakaikli. And so while we still have time, i-anticipate yung pagka humarap ka kay Kristo. Anong magandang salita ni Kristo pag humarap ka? Well done. Well done, good and faithful servant. Enter thou in the joy of the Lord. And the second is, I never knew. That is that. Let us all stand up and let us pray. Father, sana po ang isang maikling pagpapasya na nais mo na ilagay sa aming mga puso sa araw na ito sa pagharap sa bagong taon. Sana po ay magawa ng bawat isa sa amin. A resolution to draw closer to you and your Son, our Lord Jesus Christ. A resolution to establish
a closer relationship with our brethren, and the resolution to establish closer relationship with the world, being the salt and the light of the world. Father, we need your guidance and we need your strength. And we need your power to do this. Hindi madali, mahirap. Pero we know that this is your will for the year 2026 for us as a church. We honor you, Lord. We thank you for the year 2025 with all the challenges and opportunities that is brought us. Bless us again for 2026. Ang biyaya ng ating amang sumasalangit, ang pag-ibig ng kanyang bugtong na anak, at ang pakikipisan, ilaw at liwanag ng Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat sa taong 2026.